daming mga alumni, hindi mo nakilala kung anong batch sila. Tapos parang mag-post ka lang doon ng question. Tapos minsan, yung sasagot sila, tama yung ginawa. Tapos gagawin mo yung in-advise nila. Tapos, and then i-DM mo na. Tapos nagiging, ganun-ganun na kayo. Nagkakaroon ka na ng friends. Parang ganun. Siyempre, aaral muna. Tapos nung nag-aaral na yung application na may opening dito, may opening dito. Ganun. Ay, try nyo to, try. Ganun. Or, meron na ako interview. Hanggang may ganun na. May interview na ako. Congrats, congrats. Ganunan kami. Tapos, yun, may client na ako. Ganun, onboarding. Ano yung mga times before ka mag-enroll na nahihirapan ka? Let's say, nahihirapan ka mag-troubleshoot, may kailangan ayusin sa Amazon, seller account, versus na ngayon, naging student ka. Ano yung mga examples na scenario na because of you being a student in ASVA, alam mo na anong gagawin mo? Hello, everyone. Welcome to our another ASVA Success Stories. In our community, lagi namin sineselebrate ang wins ng aming mga different students, especially kapag yung life nila ay nag-transform and yung blessings nila ay nasi-share sa kanilang family. Well, may napaka-exciting na story to share ang ating guest for today. Her name is Mariot. Mariot, introduce yourself and sino ba si Mariot bago siya maging Amazon VA? Hello, everyone. So before becoming an Amazon VA, I was an online tutor for English. And then I have experience doing VA work as a privilege na inutusan ako ng pinsan ko na nakatira sa US to do some tiny tasks for her Amazon store. And then hindi ako confident noon sa mga ginagawa kong task. May mga nagkakamali ako. Hindi ako maka-work ng mabuti or makapag full-time kasi nga hindi ako confident. Wala akong confidence sa mga skills ko noon as a Amazon seller VA. So, ayun, in-encourage niya ako na mag-enroll ng VA course, ASVA course. Yun. Grabe Napaka-swerte mo kasi meron ka na agad background na client before ka pa mag-enroll. Privilege. Yes. Ilang years ka naging tutor before? Tutor, so since 2013 and then, complete lang ako konti ha, so 2013 up to now, so meron pa rin ako maliit-liit na na mga students na tinuturuan paminsan-minsan. So 10 years. 10 years? 10 years, Napaka-loyal mo din pala maging online tutor. And I think I can see naman your passion, di ba? Doing voice job. So it's as a hobby lang naman na siya ngayon eh. So, hindi mo pa let go yung pagiging ESL tutor mo. Naging hobby mo pa siya. At the same time, you have this work being an Amazon VA. Yes. Pero kung ikaw pagpipilian, ano yung parang mas magandang direction in terms of financial stability? Is it being an online tutor or being an Amazon VA? Kasi both freelancing, diba? But for your experience? Yeah, for my experience, it's being an Amazon VA. Kasi the tasks are talagang gagamitin mo yung skills mo. And I think yung rate na binibigay mas mataas talaga sa Amazon seller VA. Mas mataas, no? And mas flexible yung time mo. Yes, that's right. Pag ESL tutor ka, hindi ka makakalakwatsa or punta ng kusina or go to your mga anakis, di ba? Oo, ayan. Tsaka bawal sila manggulo, di ba? Unlike ngayon, as a VA, so meron na akong client, yung pinsan ko na may pa konti-konti pinapagawa, plus meron pa akong isang client na na medyo marami talaga akong naibibigay sa kanila na time. And also yung task, I think my skills na bibigay ko talaga sa kanila. That's great, no? Kasi nag-invest ka sa sarili mo, yung skills mo, and nai-share mo ito sa mga clients na naghahanap ng virtual assistants, just like us. Yes, that's right there. And then actually, ngayon nga na nag-VA na ako, yung mga friends ko, tinatanong nila, ano ba yan? Paano ba yung maso?
gusto rin nila. Tapos sabi ko, sige, pag ano, tuturuan ko kayo and then sasabihin ko ano yung dapat niyong gawin and what's the best way para makuha niyo yung confidence na meron ako ngayon. Yun yung Na. sinasabi sa kanila. Oh, ang galing. I love it that you are sharing, 'di ba? The Yes, yes. knowledge, the opportunities that is out there. Yes, yes. Yan. So, Yeah. you Siyempre. mention yung pinsan mo na Amazon seller ang mismong nag-recommend sa'yo sa ASVA here in Amazon Nation. So, I want to know, bakit throughout sa lahat ng courses, ang daming VA courses and may mga, I'm sure, may mga ibang Amazon courses pa. Bakit sa Amazon Nation ang na-recommend nung pinsan mo? Nag-attend ako ng webinar before 2022. Sorry, 2021. Nag-attend ako ng webinar. Tapos, ayun, nakita ko yung ano ni Coach Lish, yung story niya. Tapos sabi ko, wow, ang ganda naman nito. Pero actually ako yung nakakita nun. Tapos, hindi pa ino-offer yung course sa akin. Nakita ko lang. Tapos, nung sinabihan na ako ng pinsan ko na, ba't di ka mag-enroll ng course? Sabi niya gano'n. Tapos, ayun, sabi ko, ay sige, sabi ko sa kanya. Sige, susupport kita, sabi niya sa akin. Tapos, sabi niya, ayun, pinili ko na si Amazon Nation. Sa lahat ng mga nakita kong courses, ito yung nakita ko, and yung mga inattendan kong webinars, yung Amazon Nation, nakita ko talaga na, na organized na sila, well-founded na yung, mga yung mga modules, I can say like that. During the webinar, parang ganun yung na-feel ko, yung impression sa akin. So, ito yung pinili ko. We're very happy that you are also part of our community and for choosing us. So your cousin was the one who sponsored you this course? Yes, yes. Wow. And masasabi mo naman na ROI siya because of this. That's right, that's right. There. Actually, after hindi, bali 2 months na niyan since natapos ako. Tapos sabi niya, parang sabi nga niya, paano niyan, sabi niya gano'n, parang bawing-bawing na yung ipinang-enroll namin. Ayun, natawang-tawa siya. Sabi niya, bawing-bawing na tayo. Tapos sabi ko sa kanya, sa susunod na bakasyon, talagang babawi tayo. Sa susunod na balik ka ng Pinas, babawi talaga kami ng bakasyon namin. Nako, looking forward makita sa Facebook yung mga vacation photos nyo and nagbunga ang pagsa-study mo here in ASVA. Pero ma-compare lang ha, kasi in your situation, nauna ang pagiging Amazon VA mo, nagka-client ka which is your cousin. Ano yung mga times before ka mag-enroll na nahihirapan ka? Let's say, nahihirapan ka mag-troubleshoot, may kailangan ayusin sa Amazon, seller account, versus na ngayon, naging student ka. Ano yung mga examples na scenario na because of you being a student in ASVA, alam mo na anong gagawin mo? Nung hindi pa ako nagte-training, may pinapagawang task sa akin yung pinsan ko na Amazon seller. Tapos, nahihirapan ako na gawin yung mga task. Nagre-research naman ako kung paano gawin yun. Pero, ang hirap pa rin i-execute or parang yung mga results hindi namin nakukuha. And then, ayun nga, nag-enroll ako. After ko nag-enroll, nung nakapasok na ako sa community, may napagtatanungan ako. So isang type lang or tanong lang sa community, may mga sumasagot. And then yung mga sagot nila, ang dami sagot. And then try mo, syempre try mo yung mga sagot nila. Tapos pag execute mo dun sa mga sinabi nila, magiging successful bigla yung pinapagawa na task. So okay, ayun, sabi ko, ang ganda naman pag may community ka. Unlike nung ako lang mag-isa, nung hindi pa ako nakasali na ASVA. Sabi ko, yun nga, ang hirap naman ako lang mag-isa. Ang saya pala, pag meron kang mapagtatanungan, agad may sasagot sa'yo, hindi ka na mahirapan nag-research na sobrang tagal. Ayun yung kagandahan ng, nakasali ako sa Amazonation Oh, PH. that's great that maraming naka-backup sa'yo in case you need to troubleshoot and may mapagtatanungan ka even after ka maging student, kahit gumraduate ka. Can you mention sino-sino ba yung mga tumulong sa'yo inside the community? First, yung coach ko. Tapos sa mga Amazon AVs, yung mga ASVA volunteers.
Ayan, Amazon Nation with VA volunteers. Um, yeah, and then yung mga other coaches, minsan nakikita ko lang, minsan feeling down ako sa work ko, gano'n. Tapos, PM lang ako kung sino yung or na-online na, or magko-comment ako minsan dun sa posts. Tapos, may, ano sila, re-reply sila or PPM ka, DM ka nila, oh, what's wrong, gano'n, gano'n. Tapos, ma-uplift ka bigla, parang mabubunutan ka ng tinik, gano'n. Ang saya lang. Yun. Great. That's fantastic na meron kang mga people, community na nagbo-boost sa'yo. More than just Yeah. emotional din, 'di ba? Kasi tayo hindi Yes. tayo nakakalabas, wala tayong office mates sa labas, nasa bahay Yes. lang tayo. And kahit man lang Mhm. virtually, we feel that we are belong in a community. That's right there. Ay, nakalimutan kong bigyan ng credits yung mga random alumni. Minsan. Random, parang, hindi, parang ang dami-daming mga alumni, hindi mo nakilala kung anong batch sila. Tapos parang mag-post ka lang doon ng question. Tapos minsan, oh, yung sasagot sila, oh, tama yung ginawa. Tapos gagawin mo yung in-advise nila. Oh, tapos, and then i-DM mo na, tapos nagiging, oh, ganun-ganun na kayo. Nagkakaroon ka na ng friends. Parang ganun. Nagkakaroon ka Yeah. ng new friends kahit New virtually friends, lang. virtually. Actually, may na-meet na ako na na teammate in In person? person. Pinuntahan ko talaga, bumiyaya ko para lang makita siya. Very good. Can you mention Yeah. who that person is? Yeah, so hi, Jebber. Si Never. Jebber. Yeah. So, nasa ano siya, UAE siya, nung nag-take siya ng course. And then, naging teammate ko siya. Tapos, ayun, sa GC, ang kulit na, nagkukulitan, gano'n, yung paggawa ng assignments, gano'n, yung mga frustrations namin minsan na lalabas-labas namin dun sa, sa GC. And then, ayun, hanggang biruan, gano'n, kung ano-ano lang, ang saya-saya namin. Tapos, sabi niya, uwi daw siya ng Philippines vacation. Tapos, sabi gano'n, siguro mga 2 probinsya lang naman layo ko sa'yo, makakapunta naman ako sa'yo. So, pinuntahan ko siya nung nagbakasyon siya. Ayun. Nakakatuwa, no? Chika-chika. Nakakatuwa. Uh-huh. Nag-click kayo ng mga teammates mo, accountability buddies na from outside, naging ano pa, Yes. naging talagang mas friends kayo. And to think from UAE siya, nag-Amazon VA siya on the side. Oo, oo, ayun. Tapos may isa pa ako accountability buddy. Pwede Hmm. i-shout out. Yes, of Ayan, si course. Althea Cassandra. Ayan, so And she's from Cagayan de Oro. So, mga isla na ang layo namin sa isa't isa. Pero, yeah, good friends. Ayun. Ang saya. naipaisip ako, iba talaga when you have people na same kayo ng interest. Tapos, Diyos ko, yung interest nyo pa ay napagkakakitaan. Yes, that's right. Mhm. If mapapag-usapan nyo yung mga nag-meet kayo ng mga accountability bodies nyo, pag pinag-usapan nyo yung Amazon, ano yung parang mga usual na nagiging topics nyo? Is it about the clients? Is it about the niche? Share nyo naman what it's like to have Ayun. an Amazon VA friend. Ayan. So, pinag-uusapan namin, nung una, yung mga syempre aaral muna. Tapos nung nag-aaral na yung application na, may opening dito, gano'n. Ay, try nyo to, try, gano'n. Or, uy, meron na ako interview, hanggang may gano'n na. May interview na ako. Uy, congrats, congrats, gano'nan kami. Tapos, uy, yun, may client na ako, gano'n, uy, onboarding, yung mga gano'n na. Tapos nakakatuwa na pag-usapan. Ayun. Ayun, Tapos, ayun sharing yung of, mga pinag-uusapan namin. Para may development. Pero up to now, kasi batch 31 ako, bago pa lang kami halos. So, ayun, yung development pa rin ng ano namin, ng progress namin sa as VAs na pinag-uusapan pa rin namin. exciting, sharing of wins, sharing of energy, and talaga, no, noble ang pagiging work ng isang Amazon VA. Yes, Doon tayo yes. sa transparency, kasi ako, I have a lot of Amazon VA friends, and nagchichikahan din kami ng mga, alam mo yon na hindi ka-win-win, nakaka-base na Yes. experience, not so win na shares. May mga ganun ba kayong kwentuhan? Okay bang Oo, i-share oo. mo? Oo. Bali ako yung sa akin na pasok na ako sa onboarding na.
Tapos medyo litong-lito ako, tapos hindi ko kilala yung client or something. Parang feeling ko inaabuso, in-exploit ako. Ayun, inopen ko sa kanila na iyak-iyak ako. Tapos hindi, sige, sabi nga nun, always know your worth, ganun sila. Tapos magpapadala sa emotions. May mga ganun din sila, mga advice. And then meron, nakinig naman ako. Tapos sabi ko, pahinga ka lang, ganun sila. Yung lang, rest ka lang, pag-isipan mo. Ganun. Tapos di yun. After nun, okay naman pala na nakinig ako sa kanila. Ayun. And then, meron din yung isang kasama ko naman. So, nakakuha siya ng client. Kaya lang, hindi niya alam yung gagawin niya. Paano to? Paano to? Binigyan niya lang ako ng 24 hours para tapusin to. Ganun, ganun siya. Kami naman talagang todo. Ganito, try mo to. Ganun. Yan. Mga anuhan namin. Ayun. Tapos sabi, they let go. Sabi niya ganun. Tapos anyway, meron pa naman next. Sabi niya. So just keep moving forward lang. Ganun yung namin. Ang ganda ng mindset when you have that kind of group of friends, di ba? Yung ganyang Yes. space Oo. mo. And thank you for sharing na yung may naganyan kang experience sa client mo na parang binaliwala yung worth mo. Is it what happened? Yes, yes. Or in rin, parang miscoordination din yung nangyari. Kaya parang, ayun. First day ko, tapos hindi ko alam yung gagawin. Parang ganun. I Ayun. see. But if you can put any value or lesson sa nangyari dun sa client mo na yun, nadala-dala mo hanggang ngayon, what would it be? Don't go with your emotions. Don't trust your emotions agad-agad. Ayun. Kasi akala mo lang, kasi sila rin parang di mo alam, naninibago lang din sila. First time ka rin din nilang na VA. Kaya hindi rin nila alam gagawin nila. And ikaw rin, parang parang nagkakapaan pa. Yun ba yung term doon? Ayun. So, wag kang magpapadala sa emotion and then just show up the next day, check kung ano, and then mag-open up. Yeah, just be brave na sabihin mo kung ano yung naisip mo, and then you can, meet in the middle naman, diba? Right. Correct. I agree. Yan yung parang one of the best practices of successful people is keep showing up no matter what. Okay. And afterwards, meron kang client sa pinsan mo, meron ka pang client na pangalawa. Paano mo na-win yung pangalawang client mo na yun? Yung second client actually, hindi siya ganun ka-planned. Dala na lang ng pagiging Amazonation PH student ko. Sunod-sunod lang ako dun sa mga modules. So, nandun na dun sa modules na yung may LinkedIn, gagawa ka ng LinkedIn, gagawa ka ng website. So, ginawa ko yung LinkedIn ko. Sinusunod-sunod ko lang yung nakalagay doon, yung mga sinasabi dun sa mga webinars, dun sa mga classes na nandun sa part na yon. And then, ayun, hindi ko alam, may nakakapansin pala dun sa profile ko sa LinkedIn. Or kung hindi mo na, nagsisend sila messages sa akin, we can see that you're ganyan, you are fit to our job description, ganun sila. Tapos, ganun ako, nung una. So, inaano ko, ay hindi, meron yung pinsan ko, sabi ko, meron, nagtatawa ko sa pinsan ko. Yung sa pinsan ko nga, hindi pa ako, ganun ka-confident sa kanya. Pero, ayun, may nagre-recruit, tapos pinatulan ko yung isa, sabi ganun patola. Ay, try ko, ano kaya, to? Sabi ko, kung totoo, legit ba? Sige nga, try natin ka ako. Tapos mukhang mabait naman yung yung recruiter ka, kung ganun. Tapos, yun, interview, and then, yung kay Coach Araya, yung mga niya, yung mga advices niya. Awing gano'n. Sinundan-sundan ko rin yung mga niya, prep na mga interview, gano'n. Tapos, tinanggal ko lahat ng ko, yung limits ko na baka hindi ko kaya, gano'n. Or, ay, matanda na ako, baka may pagawa, hindi ko na mag-gets, gano'n. Iba na yung processing ko. Tapos, pero tinanggal ko lahat yan. Sige, sabi ko, try ko lang, ano yung interview na to, kakong gano'n. Tapos, interview, and then sabi niya, pwede ka nang ma-interview ng ng big boss, sabi niya, ng talaga, ng client. Sabi, sure, sabi ko gano'n. Tapos, ayun, diretso na hanggang na-hire na ako. Ayun, yun, so hindi ko talaga siya, hindi ko alam, pinaghirapan or sa, pero meron part na naghirap din ako, na pinaghirap nung nakapasok na, nung papasok, parang kinuha nila ako eh. Tapos ako, okay, go, nandito na ako, kakong gano'n, ano ba to? Tapos,
Ayun. Pero dahil kung hindi ko sinundan yung mga nasa modules, hindi ko naman makukuha yung yung second client na to. Mm-mm. You know, one thing that I noticed sa'yo and sa mga other students na na-interview ko here in our success stories is masunurin sila. Lahat sinunod lang yung coaches, sinunod lang yung gagawin from the modules, how to optimize. Tingnan mo naman, na-reward din sila ng client. Yes. Yun talaga yung keyword sinunod lang nila yung Yes. kailangan gagawin. And aside from, speaking of LinkedIn, actually, dati in-underestimate ko yung LinkedIn kasi akala ko, ikaw mismo magse-search doon. Yung pala, ikaw ang sinesearch ng recruiter. Yung in-optimize ko yung LinkedIn ko. Di ba, sunod-sunod na yung may magme-message sa'yo. They think that Yes. a great fit. So, important talaga na ino-optimize natin ng mga profiles That's natin. true, that's true. Anyway, yan, help of AI din kung paano na-optimize yun, di ba? Ayun, paano Yes. bang isusulat ko dito? Ano bang ilalagay ko dito sa yung mga nilalagay doon na category or something na kailangan mo lagyan ng, tanongin mo si AI and then, tapos edit ka lang ng konti na style mo and then lagay na doon. Ayun. True. And yes, guys, those are one of the things na tiniteach namin sa mga students namin, especially nowadays, the power of artificial intelligence. And para naman sa mga wala pang experience na nanonood ng mga success stories, go to our description box below. There's a link there where you can get your free ebook. Just type in your name, your email address, and papadala namin ang free ebook para naman malaman nyo what it's like to be an Amazon VA para may head start kayo. So mabalik tayo sa'yo, Marriott. You have a very wonderful story. Dati sa pagiging English tutor ka for 10 years and now that you are an Amazon VA, tapos meron ka pang very wonderful win, which is you celebrating your mom's birthday. How did your life change that now you're an Amazon VA? And because of sa sweldo ng pagiging Amazon VA mo, nakapag-lechong ka pa sa birthday ng mom mo. That's true, that's true. And no, actually, nung nag-ESL teacher ako, laging bitin pag yung sahod. Pag minsan, hihiram ka pa para lang ma-sustain yung next yung mga bills actually. And then after yun may credit ka na, so paano yung next? So ayun, pero nga yung VA na, so yung mga debt ko na okay na, nabayaran na, nag-balance na. And then ngayon, hindi pa dumarating yung susunod na sahod. Yung problema ko, hindi pa ubus yung unang sahod. Meron pang, nandiyan pa yung last mo sahod, sa sahod ka na naman. Tapos, as in, yun yung nagugulat talaga ako. Tapos, ayun yung, ganun siya nag-change. And then yung bills mo, bago pa yung due date nila, bayad na. And then, what else? Meron ka pang extra, makapag-online shopping ka dyan. And may natatabi talaga ako ngayon for my future. Ayun, yun yung masasabi kong maganda. I'm happy for your success because of this work, di ba? Nagkaroon ka ng financial stability, Amazon VA nakapag-lechon at nakapagbayad ng utang, di ba? Ayan. Curious ako sa 2 clients mo with your cousin and another client, magkano yung income mo a month? Paki-share naman dyan. Okay. Sige, shall I say a figure? Okay, so around 85,000 pesos. Pesos pa lang pangalaman natin. Sa bahay lang ako ha, sa bahay lang ako. Kaya naman pala, nagpalitsyon sa birthday ng mom. Diba? Ayun. If you could give an ultimate advice sa mga viewers natin or inspirational message, kanina may nabanggit ka na may limiting belief ka na because of your age, baka hindi mo na magawa, baka mga hindi mo na gets, pero now earning 85K. So, anong mensahe mo sa mga viewers natin na may mga ganyang limiting beliefs? So you have to be brave. Okay? Let your fears make you fierce. Diba? Yung mga takot nyo, yun yung magiging hugot nyo para lumaban kayo.
Yan. Minsan natatakot tayo na subukan yung mga bagay-bagay kasi iniisip natin baka hindi natin kaya, baka mahirap, ano pa, uh, ay hindi na sa generation ko yan, nalipasan na ako ng mga generation na yan, ng mga computers or anything na technology. Huwag niyong iisipin yun. Or kung natatakot man kayo, ba't hindi subukan? Baka takot lang yan, di ba? Pag sinubukan nyo, pag ginawa nyo, kaya nyo naman. Ayun yung masasabi ko. So, yon yung mga takot ninyo, let it go. Or if not, let go. Gawin nyo na takot. Pag nandyan na kayo, ay, ganun lang pala yun. Ayun. Ayun lang Correct. masasabi ko. Magandang one of the things na mga na-advise sa mga successful people is yung may gusto kang gawin pero takot ka. It's a sign of you are transforming or on the way of growth, diba? Thanks. Yeah. And anything else? Keep moving forward. Yun yung ano ko ngayon, yung motto ko ngayon. Keep moving forward. May magkakamali ka, something na may mistakes, but keep moving forward. Keep moving forward hanggang makarating ka. Yun lang siya. Thank you so much, Mario, for your presence. We love your energy. We love your motivation. Thank you for being transparent sa figure na binigay mo. I'm sure maraming mai-inspire. Sana lahat, sana all. Yun lang. And then, claim it. Sabi nga nila, diba? Kaya yan. Claim it and manifest it. Yes, claim it and manifest. And you're welcome. And thank you very much, Dan. It's an honor to be interviewed here. So, hopefully maraming ma-inspire. Yeah. Yes. Thank you so much, Marion. And last question, are you a proud Amazon VA? I'm a very proud Amazon VA. I love it. And thank you guys for watching for today's video. See you next time. Bye. Hi guys, thank you so much for watching until the end of this video. And if you want to watch more videos like this, don't forget to like, comment, and subscribe. Hit the notification button here on our YouTube. And also follow our pages on Facebook, Instagram, TikTok. It's Amazon Nation PH. And connect with us on LinkedIn. See you!